Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangalabot sa ating lahat. Okay, so before anything else, gusto ko lang munang batiin ang lahat na nakikinig, yung mga OFWs natin na mga kaibigan, mga kapamilya. So hello kayo dyan. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. So kung nasa kayong panig ng mundo ngayon, I hope you're doing well. At yung mga nandito sa Pilipinas, so thank you rin sa pag-tune in at sa palaging panonood ng mga videos natin dito sa Dolls and Spooks. Okay, so gagawin ko na tong ugali, parang gagawin ko na tong routine na palagi ko na ipapaalala sa inyo na if you want to send in your stories, so pwede nyo po yung gawin sa dollsandspooks@gmail.com. Doon nyo po ipapadala sa dollsandspooks@gmail.com. O nakala-flash ngayon po siya sa screen. Okay, so kasi po nakikita ko pa rin marami pa rin po nagtatanong kung paano sila makakapag-send ng story. So doon po. Pwede rin naman po kayo mag-send na lang doon po dun sa Facebook page po natin. So paki-search na lang po sa Facebook, Dolls and Spooks. And then pwede rin po na kung friend ko na kayo sa Facebook, pwede nyo po sa akin i-PM na lang po sa Messenger. So yun. Okay, and then lalahat-lahatin ko na. So, kung gusto po ninyo sumali po dun sa group chat, kailangan nyo po akong i-add po sa Facebook para po ma-add ko po kayo dun sa group chat po natin. Napaka-active po ng group chat. Almost 24/7 yata. Meron dun taong gising, meron nag-chat. So, kung gusto po ninyo makipagkwentuhan tungkol po sa mga kababalagan, sa paranormal, and then minsan hindi na rin tungkol sa paranormal pinag-uusapan doon, na okay lang naman, syempre hindi naman puro multo, puro aswang or yung pag-uusapan doon. Mangilan-ngilan, pero still fun pa rin po siya, and then nakakatuwa, and then naiingit ka ako sa kanila parang wish ko lang pwede rin ako magtumambay doon ng matagal, pero yun nga, dahil nga nag-work pa ako, hindi pwede yung ganun. Okay, so anyway, yung tungkol naman sa kwentong ibabahagi ko sa inyong ngayong gabi, so, galing po ito sa sender po natin na si Ashley. So, nakapag-send na rin po siya before ng mga kwento niya, tungkol po dun sa aswang experiences niya. Ngayon po, meron din po siyang kwento tungkol po sa aswang, and then meron pa rin pong mga kwento na patungkol po sa mga multo na nasa bahay-bahay. So, hindi ko na patatagalin. Without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello Clark. Hello Dolls and Spook Sabis. Kumusta na? Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Pasensya na at medyo matagal na sundan yung first installment ng kwentong aswang ko. Anyway, alam niyo ba yung sinasabi nila na kapag meron kang traumatic experience, nilalagay mo yun unconsciously sa tagong part ng memory mo? And it will be as if hindi mo maalala yung nangyari sa'yo until may na-trigger ng memory na yon. Ganun yung nangyari sa akin. If naalala nyo, sa isa sa mga first stories ko, nasabi ko na hindi ako naniniwala sa mga aswang. Yun pala, may super scary experience ako nung 8 years old pa lang ako. At kinalimutan ko lang yun, kaso sobrang natakot talaga ako nung kasi super helpless ang feeling ko ng mga time na yon. Nung 8 years old ako, grade 3 pa ako noon, at ako'y naiwan sa bahay kasama ang kasambahay namin na si Ate Arlene at yung kapatid kong baby. Sila lang yung kasama ko sa bahay. Nasa prayer meeting kasi yung mga parents namin at that time. Kahit may kasambahay kami, pinaglilinis pa rin ako ng parents ko ng kwarto ko. So after ko ginawa yung assignments ko, naglinis na ako ng kwarto. Yung room namin ay nasa itaas ng kitchen, doon sa baba. At may portion ng bubong nakadikit yung mga bintana namin sa isang side. Kapag gabi na, sinasara na yung bintana para hindi pasukin ng lamok. At buti na lang talaga, close yung windows. Kasi habang naglilinis ako, may biglang tumalon dun sa roof.
na katabi ng bintana at naglalakad in big steps. Inisip ko, baka pusa lang, pero sobrang laki talaga ng steps and yung kuko nag-i-sketch dun sa bubong. Dahil grade 3 pa lang ako noong time na yon, sobrang natakot talaga ako. Pero dahil hindi kami bate nung kasambahay namin, hindi ko siya tinawag at nagpatuloy ako maglinis ng kwarto ko. Nang biglang may narinig na ako na naglalakad na talaga dun sa roof. Parang nasa dingding na yung sa labas na naglalakad sa walls. Yung second floor kasi ng bahay na yon, kahoy lang, kaya dinig at randam mo kung ano yung meron sa labas. At dinig ko din yung ini-sketch niya yung dingding namin. Sa sobrang takot ko, hindi ko na napigilan at tinawag ko na yung kasambahay namin. Kunwari, maghihingi lang ako ng tubig. Pero kahit anong tawag ko sa kanya, ayaw niya ako pansinin. Hanggang sa sigaw na ako ng sigaw, tinatawag ko na talaga siya. Pero ayaw niya talaga. Hindi kalakihan yung bahay na yon, kaya imposibleng hindi niya ako naririnig. Nasa baba kasi lang sila nung kapatid ko na baby at walang TV or radio na naka-on. Kaya sure ako na nadidinig niya ako. Ang sakit na nalalamunan ko sa kakasigaw at inuubo na ako, hindi pa rin siya pumupunta sa akin. Talaga nagmamatigas siya. Napatago na lang ako sa loob ng cabinet na lagayin ng mga comforter at kumot. After a while, pumunta din si Ate Arlene dun sa kwarto ko at tinawag na ako para pakainin. Galit na galit akong tinanong siya kung bakit hindi niya ako pinuntahan kaagad. Nagtaka siya kasi naghahalong luha, pawis at sipon na ako. Tinanong niya ako kung ano daw bang nangyari sa akin, pero galit nga ako sa kanya kaya hindi ko na siya sinabihan at hinintay ko na lang sila mama. Nung umuwi na sila mama, sinumbong ko si Ate Arlene at sinabi ko kung anong nangyari sa akin. Ang kaso, hindi sila naniwala. Bagkus, pinagalitan pa ako kasi yung mga blanket sa kapunda at comforter nabasa ko. Naihi pala ako sa loob ng cabinet dahil sa takot. Kinagabihan, nang matutulog na kami, nadinig ko na nag-uusap yung mga parents ko. Akala siguro nila tulog na ako, pero dinig na dinig ko na sabi ni Papa kay Mama na baka totoo yung sinasabi ko kasi ilang beses niya na daw nakita yung isang kapitbahay naming matanda na nasa labas ng bahay niya na parang nagdadasal sa buwan. Minsan daw, nakayuko lang ito sa lupa. Sabi naman ni Mama, talaga ba? Napapansin ko yan, pero lagi lang siyang nakayuko. Ayaw tumingin ng diretsyo. Kaya ngayon na madami na akong narinig na kwento tungkol sa mga aswang, confirmed. Aswang nga yun. Pero if siya ba o hindi yung umaswang sa akin, yun ang hindi ako sure. Kasi meron pang isang matandang babaeng hinihilalang aswang na taga dito sa amin. Itong isang ali na to ay isang retired teacher. Nagtuturo siya sa isa sa mga high school na malayo sa downtown. Minsan, may pinaayos na plumbing sa school na pinagtatrabahuhan niya. Yung dalawang plumber na kinuha doon sa project ay kapitbahay din namin. Nung dapit hapon na at mag-uuwian, nakita nila yung teacher na matanda na palabas na ng campus. Binali nila ito at tinanong kung pauwi na ba. Sabi naman nito ay oo. Pero may dadaanan pa daw siya. Nasa mga 60 na siya noon at mabagal na maglakad. Patuloy na naglalakad yung dalawang plumber sa di kalayuan ay nakita nila yung teacher na may pilit inaabot sa puno ng bayabas. Nagtaka sila kung bakit naunahan pa sila ng matandang teacher pero hindi na nila inisip ng kung ano-ano kasi baka may shortcut. Nangakmang lalapitan na nila ito at nag-aalala sila baka mapaano sa kakaabot sa puno ng matanda. Napansin nila na parang nakalutang yung matanda. Sa takot nilang dalawa, nagtakbuhan na sila palayo. Papunta sila sa sakayan ng jeep which is about 100 meters pa ng lakaran.
Dati pa ito, kaya yung daan na yon ay hindi pa sementado. Nang palapit na sila sa sakayan, mas lalong binilisan nila yung pagtakbo para kung may jeep man na madaan ay agad na sila makakasakay at hindi na makakasabay ang matandang teacher. Laking gulat na lang nila kasi nung pagdating nila dun sa sakayan, naunahan pa sila ng teacher doon. Lalo sila nagtaka at kinilabutan kasi wala namang ibang daanan na papuntang doon sa sakayan. At kung naunahan man sila ng teacher, ay dapat nakita nila ito yung dumaan lalo na't mabagal na itong maglakad at hindi pa nga simentado yung daan. Nakangisi sa kanila yung matanda na tila ba hinihintay sila. Buti na lang at may jeep agad na dumating at nakasabay silang tatlo. Nasa harapan nila yung teacher at patuloy itong ngumingisi lang sa kanila. Hanggang sa umabot sila ng downtown at nakasakay ng jeep na ang route ay padito na sa amin. Nung papasok na yung jeep sa purok namin, nauna nang bumaba yung matanda. Pero bago ito bumaba, napatingin sila dun sa matanda almost involuntarily at nakita na itong tinapat yung index finger sa bibig habang nakangisi na para bang sinasabi na, "Huwag kayong maingay ha." Isishare ko na din yung stories about elementals that we call tiaw in Bisaya. About ito sa experience ko in occupying houses na matagal nang vacant. Na-share ko na ito sa group chat, pero isishare ko na din sa videos mo kasi kukunti lang tayo sa group chat at 4K talaga kaming subbies mo lahat as of writing. Ang mga tiaw ay yung mga bad spirits na nasa bahay at nanggugulo. Either gumagawa sila ng ingay, nangunguha ng mga pera o gamit, pero binabalik din naman nila, o yung mga nanggagaya din. Anyway, here it goes. Dati, mag-isa lang ako sa bahay ng tita ko sa Cavite. Nasa Belgium na kasi siya at hiwalay na siya sa asawa niya. Yung bahay ay nasa isang subdivision sa Imus. Yung bahay pala ay 2 hanggang 3 taon na walang nakatira. Nung pumunta na ako doon, ako na lang mag-isa kasi umuwi na ng Mindanao yung mama ko tapos gabi na kasi yung work ko. Social media manager kasi ako at US ang sinusunod ko na work hours. Yung bahay ng tita ko ay isang duplex. Basta yung attached yung bahay ng kapitbahay niya. Bisaya din yung nakatira sa kadikit na bahay. 4 sila doon, pero yung isang batang makulit na 2 years old at yung tita niya ang laging naiiwan. Yung papa ng bata kasi ay isang seaman at yung mama naman niya ay sa Makati nag-work. Nakakauwi na siya ng 12 AM or mga 11 PM ng gabi. Sa kakulitan ng bata ay hindi siya maiwan-iwan ng tita niya. Malikot din kasi talaga siya. Yung tipong kung anong sinabi mong wag gawin, yun yung gagawin niya. Like biglang tatawid ng daan. Anyway, halos gabi-gabi kong napapansin na very late na naglilinis yung tita niya ng bahay. Naisip ko na baka kaya gabi na naglilinis yon ay dahil tulog na yung bata. So wala na siyang babantayan at susundan-sundan na makulit. Ang pinagtataka ko lang ay si ate ay laging nagdadabog kapag naglilinis. As in dinig na dinig ko na hinahampas-hampas niya yung door ng ilang beses. Yung mga chairs at ilang furniture naman marahas na dinadrag. Minsan parang iaangat at bibitawan pa kaya maingay talaga. Ilang gabi din na parang nagpupukpok siya. Dahil sa kagrabe ng ingay, minsan pa nga akala ko nag-aaway sila ng kapatid niya. Pero wala naman ako nadidinig na boses. Puro dabog lang talaga. Hindi ko na lang ito pinansin. Hanggang sa nag-Christmas na ng taong na yon. Dahil alam ng mga tao sa block namin na ako lang mag-isa sa bahay, pinagdadalhan nila ako ng mga pagkain. Isa na doon yung ate sa kabila.
After a few days, binalik ko na yung mga pinggan. At doon na kami nagkakwentuhan ni ate. Natanong niya kung okay lang daw ba ako mag-isa. Sabi ko naman, okay lang naman kasi may kasama din akong 2 aso. Hanggang sa nakwento niya nga sa akin na dati daw, nung wala pa daw ako dun sa bahay ng tita ko, may narinig silang parang naglilinis. Kaya akala nila may caretaker kami. Minsan pa nga daw, may narinig silang nag-uusap-usap. Tapos yung naglilinis, yung parang dinadrag daw yung kama at mga mesa. Yung lahat na nadidinig ko sa kanila gabi-gabi ay yung dinadidinig nila dati sa amin. Pero nung natira na nga daw kami ni mama doon, nawala na din daw. Naisip ko yung mga nadidinig ko sa kanila pagkagabi, baka lumipat lang yun galing sa bahay ni tita. Mga 1 taon na din ako doon. Saka wala naman ako na-feel na bad energy except nung bago pa kami. May nasisense akong taong malaki, tapos maitim or dark brown. Tapos medyo mas scaly siya. Scaly as in parang meron siya mga kaliskis. Biglang tutulala yung mga asok ko, tapos biglang kakahol. Pero nung napapadalas na ako nagpupunta sa church at umaattend ng mga prayer service, at kung minsan pa nga, dun sa bahay namin ginagawa yung prayer service, unti-unting nawala na yung mga bagay na ito. Lalo na, nung inaddress ko talaga yung mga bad spirits dun sa bahay. Kasi ganun talaga kapag matagal na nabakante yung isang bahay or walang active energy, hindi malayang magkaroon ng mga borders na relatives ni Casper. Actually, ganun din yung nangyari ulit na naman sa akin pagka-uwi ko ng Mindanao. Doon na kasi ako sa isang bahay namin pinatira ng parents ko kasi ang dami ko ng gamit. Paupahan namin yun pero natenga din siya ng mga 1 taon. Dahil nire-repair ng papa ko yung parts ng bahay at pinatiles ko na yung first floor, nagtataka kami kasi may narinig kaming mga sa katabing bahay ulit na parang nag-renovate din sila. As in parang may imagine mo na may mga construction workers na nag-uusap, nagtatawanan, pero inaudible yung mga sinasabi nila. Nagtaka ako kasi bakit walang tambak ng hollow blocks or gravel sa labas ng bahay nila, pero ongoing yung pagmamason. Until na-mention ko doon sa nagtatiles. Ako, ano mang project at sa tabi at parang nag-renovate din. Naloka ako sa sinabi niya. Ay, wala namang tao dyan. Saka ako din yung nagmamason dyan dati. Nag-aantay lang sila ng mga uupa. Wag mo nalang pansinin. Nagkatingin na lang kami ni Papa kasi alam talaga namin na meron talaga kaming naririnig. Anyway, nung nalaman ko yon, parang inaasar ako ng mga unseen mason sa kabila. Kahit gabi, nagpupukpok sila. Minsan din, may mga kakaibang ganap sa bahay ko mismo. Like didikit yung kortina sa dingding at pintana na wala namang hangin. Or may mawawala akong gamit. As in trespassing na talaga. Hindi ko na matiis at nanggigigil na ako. Kaya ayun, dinasalan ko na. Likas na matapang ang mama ko, kaya sinabihan ko siya na dasalan ng bahay ko, ag mag-anuin kami. Pero sabi niya, bahay mo yan, ikaw nang gumawa niyan. Wala akong choice kaya ginawa ko na. Since then, wala na akong nadinig mula sa kabilang bahay. At wala na din ako na-experience na mga kakaiba. Ganun talaga. Yung bad spirit kailangan nilang itaboy at palitan ng presence ni God sa buhay at sa bahay natin. Or else, pagbayarin nyo sila ng renta. Kung ayaw, ipabarangay nyo na. Joke! Bonus story. Speaking of renta, may bonus story din ako for everyone. Hindi ko ito nakwento sa group chat by the way. Noong first year college ako, nagbakasyon kami sa bahay ng tita ko sa Osamis. Nakatira sila dati sa isang paupahan na lumang bahay. Malaki yung mismong building at may 2 floor. Sa baba sila nakatira at direct sa itaas, meron isang vacant na unit
Dati, hindi ko pa alam na vacant yon. Sadyang maloko ang tita ko. Kinagabihan, habang nanonood kami ng kuya ko ng TV at patulog na sila, tulog na din ang mga lola ko, kapatid ko at ibang pinsan. Sabi ng tita na, ayaw niyo na pa bang matulog? Pagka 12 AM na, maabutan niyo yung tagalinis sa taas, sige kayo. Hindi ko agad na gets kung ano yung sinasabi niya. Kaya sabi ko, kami na lang yung mag-off sa TV pag natapos na yung pinapanood namin ni kuya. Saktong natapos yun, nang lagpas na ng 12 AM ng konti. Ayun, narinig na namin yung naglilinis sa taas. The usual sounds na nadidinig ninyo kapag may naglilinis ng bahay. May nagdadrag ng furniture, nagbubunot, nagmamap, nagre-rearrange ng furniture, etc. At mas dinig talaga kasi wood naman yung floors at bali direct sa kisame ng unit ng tita ko. Lumabas si tita ng kwarto at mag-CR. Narinig din niya yon, sabay sabi sa amin na, "O ayan, naabutan nyo na yung tagalinis sa taas." Sabi ko naman, hindi ba pwedeng bukas nyo na lang yun linisin? Ang ingay eh, magigising pa si baby. Maliit pa kasi noon yung anak ni tita. Bali youngest kasi na namin, 14 years old na siya ngayon. Natawa lang si tita. Nung papasok na siya ng kwarto, bigla ba naman sinabi sa amin na, "Walang tao dyan, vacant unit yun. Tingin nyo, sino naglilinis dyan?" Nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa batok, at ilang segundo pa, may narinig kami nagtatapon ng tubig sa landing sa labas galing sa taas. Yung parang pinagbabanlawan ng basahan tapos itinapon ng isang plangganang tubig. Unahan kami makapasok ni kuya sa kaulambo. Nagtalokbong ng kumot at pilit na natulog. The moral of these stories is, huwag hayaang matenga ang mga spaces, lalo na bahay o kahit kwarto. Laging maglinis, magayos, at kung hindi naman gagamitin ng isang property, dasalan na lang ito every now and then, at huwag hayaan na nakaklose siya ng matagal. Pailawan at mas mabuti if may mapapasok na sunlight dito. Yung mga bahay natin ay blessing ng Panginoon sa atin. Actually, nung dinasalan ko yung bahay namin na nilipatan ko, yun talaga ang pinangahawakan ko na blessing at kaloob ng Lord sa akin. Kaya hindi ako papayag na may manahan ng mga bad spirits doon. Kinaboy ko sila sa ngalan ni Jesus. Hiningi ko din na proteksyonan ang bahay ko at ang buo kong pamilya. At araw-araw ko kong kiniklaim na manahan ng presensya ng may kapal sa tirahan ko. At ayun na nga, nagsilayasan na yung mga bad spirits. Pati mga sounds, wala na akong naririnig. At wala na din yung mga gamit na nawawala. Yun na muna, at sana may natutunan kayo sa mga adventures at misadventures ko. Salamat nga pala Clark sa pag-e-effort mo na gumawa ng content at mag-video araw-araw. Salamat sa chance na binibigay mo sa amin na mag-share ng aming mga stories. Spooks and Sparkles, Binibining Ashley. Okay, so yun yung mga kwentong napili kong basahin para sa gabing ito, yung mga kwento ni Ashley. So thank you talaga Ashley sa pag-send ng mga kwento mo. Nakakatuwa talaga silang pakinggan. So parang na-imagine talaga kita dun sa mga kwento mo kung paano mo siya ikukwento kasi dun sa mga words na napili mo. So nakakatuwa. Ayun, so tungkol dun sa kwento, okay. So tama nga siya, may mga ganun talaga yung para bang sobrang pag-traumatic yung experience, parang nire-repress mo siya, ayaw mo siyang isipin, ayaw mo siyang alalahanin, hanggang sa may mangyayari na parang matitrigger nga yung memory mo. And then yung lalabas nga yung hidden memory or parang repress na memory mo. Okay, tungkol naman dito sa kwento mo nga na meron ka naging experience sa aswang ng 8 years old ka pa lang, well, hindi mo naman talaga siya nakita, no? Parang naramdaman mo lang na may taong naglalakad sa taas ng bubong ninyo, may nag-i-scratch ng walls, pero hindi naman yung tipong nakita mo talaga siya ng personal o yung tipong pinasok kayo sa bahay and then nakasulubong mo siya somewhere. Mabuti na rin siguro yun kasi sobrang traumatic naman yun if ever talagang pinagtangkang kang kainin yung aswang, ganyan.
So, mabuti na lang at hindi na rin yun nangyari. Pero itong katulong to so medyo may attitude siya. So, hindi ko alam kung bakit kayo nag-away. So, maaari sigurong kasalanan mo rin. Maaaring siguro nung bata ka, medyo may pagkasutil ka. Baka naman medyo maldita ka. Kaya ganun yung pakikitungo nung maid sa'yo, nung kasambahay. Pero still, paano na lang pala kung may napahama ka na, di ba? Hindi kanya pinupuntahan. Paano kung naipit ka or nasaktan ka, ganyan. So, medyo hindi pa rin maganda yung ginawa niya. So, although magkaaway kayo nung time na yon, dapat responsibility niya, siya na yung nagbabantay sa'yo na tingnan niya kung ano yung ginagawa mo, kung bakit mo siya tinatawag. Okay? So, ayun, yun yung mga parang napuna ko sa kanya dun sa kay Ate Arlene mo na kasambahin niyo dati. Okay? And then doon naman sa mga kwento mo tungkol dun sa mga house spirits, yung mga house ghost, totoo yun, naniniwala talaga ako doon. So, first time ko marinig yung term na tiaw. Pero I think, talagang, ano lang talaga, yung parang mga terms lang yung para sa iba-ibang klaseng tawag lang yung sa multo na naninirahan sa mga bakanting bahay. So, may katulad niya, meron kaming bakanting bahay dito sa harap namin. Okay, so ang tagal-tagal nang walang natira, hinayaan lang na mabulok nung may-ari yung bahay. Sayang, hindi na lang niya ibinenta or pinarenta, ganyan. So, ayun, wala naman kami narinig na kakaiba dun sa bahay na yun. So, hindi ko lang alam kung ano bang meron, kung meron nga bang nakatira na dun na espiritu or what. Pero sobrang tagal na, siguro mga more than 10 years na walang nakatira dun sa bahay. Sayang. Ang cute pa naman yung bahay na yun. Okay. Pero ito pinagtataka ko So, sabi mo, naglilinis. Tunog na naglilinis yung parang may mga nanghihila ng mga gamit or what. So, yung bahay ba, pag titingnan mo, pag nyari papasukin mo siya after nangyari yon, malinis nga ba? Okay? Kasi baka tunog lang, parang as if naglilinis sila pero wala naman talagang tipong nalilinis talaga. So, parang puro alikabok pa rin, puro kalat pa rin, and so on and so forth. So, yun. Curious ako malaman kung ganun nga ba yung nangyayari. Sorry, inom lang ako, sinisinok ako. Yan. Hindi nakahanda na akong tubig dito pa if ever man ubuhin ako or what. Anyway, ayun. So, malinis kaya yung lugar kapag natapos na kunyaring linisan ng mga, well, hindi ko alam kung kunyari nga ba talaga nilinis. Pero anyway, so after that, so may nalilinis nga ba? So, yun ang curious akong malaman kung meron bang difference nun sa lugar after mangyari yung mga bagay na yun. Okay, and then sabi nga nung iba, iwanan mo daw ng santo, para daw wag daw pamahayan, and then yun nga gaya ng mga suggestions mo, dapat napapasukan man lang sana ng liwanag para at least hindi yung tipong madilim, kasi siguro kadiliman din yan, so mga evil spirits, so gusto nila sa kadiliman and then and such. Ayun, so tama, nag-agree ako sa mga sinabi mo, Ashley, dun sa mga suggestions mo kung anong dapat gawin. And of course, kailangan talaga ng matinding pananalig sa kay God, okay, para may taboy may mga evil spirit. So, dasal lang. Minsan kasi kung sino yung mga may hina yung faith, may hina yung loob, sila talaga yung talagang inaatake ng grabe. Kasi nga, hindi nga sila makalaban, ganyan. So, kung mananalig ka kay God, talagang may faith ka sa Kanya, na talagang naniniwala ka na tutulungan Kanya, I doubt na mananatili yung mga gano'n. Kasi always, tandaan ninyo, palaging nananalo ang kabutihan sa kasamaan. So, alam ko may mga bagay na minsan na nangyayari sa atin na medyo negative, medyo feeling mo nawawalan ka ng pag-asa, but still, manali ka lang. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mag-give up. Kahit anong mangyari, lahat iaalay mo kay God, tutulungan ka niya, definitely. Ayun. So, yun yung masasabi ko tungkol doon. Okay, ngayon naman po, ang gagawin ko po ay babatiin ko yung mga nakikita ko pong comment po dun sa video natin nakaraan. So, kung napapansin niyo, pinalitan ko po yung title ng kwento. For some reason, hindi po nagustuhan ng YouTube yung pong title na binigay ko initially. So, kinailangan ko po siyang palitan. And then, actually, maraming naging problema yung video na yon. So, marami akong kailangan tanggalin. Binawas, tinanggal ko yung description, etc. etc. So, hopefully, wala tayong maging problema sa video na ito ngayon. So, okay sana yung lahat na mangyari. Okay.
So, ayun, gusto ko lang sanang batiin, magsabi ng hi, hello, and take care, and God bless, kay Nevermore Death Squad, kay Era Istorba, Arlene Bebs Chongson, kay Tameme, kay Juveline Herao, Jesus Christ, Karen Brescia, Love Jane, Miraflor Arseno, Tony Ramos, Hi Q, Jory Villegas, kay Roxanne May Jovero, kay Mysterious Girl, kay Tots Marie, Miraflor Arseno, Ana Crisa Antiquina, Nalin Villar, si Noe Champ 04 Castro, si Mary Mary, Sweetie Guevara, kay Jalmer de Macuta, kay Nikki Arnaiz, Jeneline Yaconvangelo, Deleted Heart, Jennifer Amit, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Jeneline Bagayon, or Bagayan rather, si Grow CYSGM, Cherry Ken Loves You, okay, Floruel Varias, okay, Jesus Christ, and then Daisy Nilugin, I'm sorry, paano ba to? Daisy Nilusgin, I think that's how you pronounce it. And then Mariel Atuesta, Gem Dance, kay Lolo Batman, okay, kay Kylie Olandes, Lisel Berame, kay Stephanie Hermoso, okay, kay Melody Dingding, hi Melody, kay Kim Austin Butalid, Vanessa Grecochea, kay Jennifer Abogadie, May Changer, Arlene Bebs Chongson, I think I mentioned you, but hello again, Rose Fetalino, Lisel Berame, Easy Easy, Alea Jane Antonio, Maria Miranda, Renato Fernandez, Dark Angel, okay, Savannah Marsan, Chris Kabungkal, Dina Dangaw, Army Ovejas, Lenny Matsudo, J.M. Cansico, Ray Ann Pascual, J.P. Sami, okay, si Brian Alguso, Shalene Andrake, Love Explorer, Carlo Fernlutagle, Cheryl May Cabaron, ay, hindi ko ma-pronounce ang ano niya, naka-Japanese characters, but yun siya yung nag-mention tungkol sa UFO, na demonic daw ang mga UFO. Lea Nubieres, Estrella Jimenez, No Name Girl, si April, hello, si Dang Season, Elizabeth Noguchi, Marcend, Marife Caberto, Migs Basal, si Pooh and Friends, Stephanie Berondo, Michael Kelly, Adams Legaspi, Arish Malik, Mark Martinez, Jennifer Magarin, Black Angel, Pinky Arana, Glenn Paraiso, si Karen Brescia, Firecracker, okay, Brian Domingo, Andrew Gakutan, Marge Velarde, Shella, Robert John Titular, okay, si Cynthia Raitos, Brian Atienza, Lauro Toda, and Archie Perez. So, hello sa inyong lahat. Okay, again, yung mga gusto po sumali po dun sa group chat, kailangan nyo po akong i-add sa Facebook. So, pakisearch na lang po Clark Quinto or Russell Clark Quinto at yahoo.com. Ang spelling po ng Russell ko is R-U-S-S-E-L and then Clark and then Quinto. Okay, at yahoo.com. Para madali nyo po ako ma-add. And then, message na lang po sa akin please kung gusto po ninyong isali ko po kayo sa group chat. Kasi may mga sinasali ko po din parang ayaw naman yata nila. Gusto lang nila ako i-add. Ayun, so nagli-leave lang sila or siguro nasya-shock sila kasi sobrang active po talaga ng group chat na yon. Talagang magugulat po kayo. Kaya kung ayun, may mga nag-leave din po doon kasi daw po medyo nag-hang daw yung cellphone nila kasi nga sobrang active po, medyo talagang mabablas po talaga kayo dahil nga po ang dami po nag-chat po doon.
Okay. So, masaya. Masaya po yung group chat. Sobrang hindi kayo magsisisi kung mahilig po kayo makapagkwentuhan tungkol sa kababalaghan. Okay. So, ngayon naman po babatiin ko naman po yung mga nakikita ko po nagme-message po sa akin sa Facebook. Gusto ko po sana magpasalamat kay Arlene Bebsbaun Chongson, kay Bray Eruka Chimaru, Aris Chuchu, kay Unalus Cas, Leisel Camayo, Jennifer Abogadie, Baby Ano Blesa Pasaporte, Erickson Benicio, kay Jensky Bermejo, XJ McCoy Ferrer, Nalin Villarlam, Rael Irian Pordegalidad Cruz, kay Boards Monoy, Jordan Gabiaso, Yam FDR, kay Jan Peter Samoy, Yun Hie Melo, G.L. Rinalda, BB Arnie Sunev, Cherry Reyes, Levi Tarosa Halimaw Jr., Drenali Pasares, at Carl Faustino, and Meredith Liabe, and Paula Abilino. Okay, so yun po yung mga nag-message po sa akin sa Facebook. So, thank you po for messaging me. Okay, and then, ito may nag-add sa akin. So, I suppose gusto niya pong magpasali po dun sa group chat. Si Marie Catherine Villerin Santillan. So, yan, confirm. And then, I'll add you sa group chat. Okay, and then ngayon po, gusto ko naman pong batiin yung pong mga nagme-message po sa akin dun sa page po natin, sa Dolls and Spooks. So, again, pwede nyo pong i-add po yung Dolls and Spooks na page po natin para maging aware po kayo sa mga announcements ko po. Kasi usually, naglalagay po ako doon ng announcement. And then kung para just in case hindi kayo na-notify ng Facebook na meron pong bagong video, doon ko po ipinopost po yung mga links ng video para po at least aware po tayo. Okay, ngayon po gusto ko pong batiin yung mga sumusunod. Baka po madoble po yung mga bababanggit ko kasi yung iba po kasi doon naging friend ko na rin po sa Facebook. Kaya, ayun. Okay. So, habang nintay ko mag-load ito, stay tuned po pala. So, ngayon nag-uusap-usap na po na magkakaroon po tayo ng t-shirt na parang, well, ang social, di ba? Parang may merch na po yung Dolls and Spooks. So, yun, parang magpapagawa, nagdi-decide lang po dun sa design. Pagbobotohan po natin kung ano po yung mas magandang design na palagay nyo magugustuhan ninyong malagay po sa isang t-shirt. And then, kung gusto po ninyong mag-order, pwede po kayong order po ng t-shirt na yun na Dolls and Spooks. So, ayun. Okay, gusto ko pong batiin si Maridel Quincena, Jing Luwang, si Maki Villaro, Adalbert Javier, Jordan Gabiaso, John Peter Samoy, ayan na, ulit ko na siya, Tejada Rolito, at si Jehan Talusan. Ayun. So, ayun po. So, thank you sa lahat ng nakikinig, nag-review at laging sumusubaybay sa mga videos po dito sa channel. Maraming salamat po. Hindi ko utang ko po lahat ng success po na nakikita ko po na nangyayari. So, kino-consider ko po na talagang kahit paano success po. Although maliit pa rin po yung channel natin kung tutuusin, for me, napakalaki na po niya. Kasi po, sobrang hindi ko po talaga inasahan na maaabot ko po yung 4,000 na subscribers. Kahit sa panaginip, hindi ko po talaga ma-imagine na nangyari ito. So, maraming salamat po talaga sa support ang binibigay niyo sa akin. And then, susuklayan ko naman po yun sa pag-upload po every day as much as possible. And then, lahat po ng mga suggestions niyo, feedback, sinasa puso ko po yun at saka pinipilit ko pong i-apply po yun. Kung mga yun po ay makakapagpaganda ng channel po natin. So, ayun. Okay, so yun po muna sa ngayon para ma-upload ko na po kaagad itong video natin. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.